So yun na guys. Ayun na, inatak na guys. Naku po, inatak na. Nakikita mo sa libero mo na yan. So yun na guys, inatak na guys. Mahiya din siya sa sarili niya, hindi niya mapapanagot. Lalo na yung gumawa nung gaa, dapat pabalikin niya rin. Para matanong natin, sino ba talaga ang number 1 na mananagot dito sa nangyari sa bansa natin. Na huwag natin hayaan na ito ay mamanahin ng ating mga maiwan dahil tayo ay medyo may edad na. Eh, hindi natin hayaan na mamanahin ng anak natin, mamanahin ng apo natin, ang bansang Pilipinas na ito na pinamugara na ng korupsyon. At huwag natin kalimutan na bawat patak ng ulan pinaalaala ng Panginoon sa atin na mayroong pagnanakaw na malaki sa bayan natin dahil bawat patak ng ulan may baha na nangyayari. Nandyan yung flood pero yung control wala. Puro flood lang. Puro flood. Noong isang araw bumaha sa expressway. Anong nangyari? Expressway ha, binaha. Oh. Ngayon, nananawagan tayo na ganito lang. Hindi yun. Kung ako'y mananawagan, dapat lang siguro sila, pati kabinete, mag-resign na sila. Dahil hindi nila nasolusyonan ang malaking problema sa bayan. Hindi nila nasolusyonan ang malaking problema sa bansa natin. Kaya kung may kahiyaan pa sila, dahil tayo, hindi pa natin nahahawakan ng sweldo, lalo na kami manggagawa. Hindi pa namin nakuha yung sweldo namin. Bawas na ang tax. Na dapat ibalik nila, igawa nila ng proyekto para sa taong bayan. Pero walang nangyayari hanggang ngayon. Kahit saan natin tingnan, makikita natin yung resulta na malala na masyado. Sir, anong reaksyon niyo po doon sa sinasabi ni BBM na siya raw nagsiwalat ng blood corruption? Madali magsabi. Kahit ako, pwede akong magsabi ako nagsiwalat. Pero nasiwalat na nga. Oo, siyang may sabi. Pero alam niya kung sino yung dapat tugisin. Bakit hindi niya inutos sa lahat ng enforcement niya? Hulihin na itong mga taong to para panagutin. Oh. Ang DPWS lang ang tinutukan. Mapunta ba ang budget sa DPWS na walang nagagawa? Na budget? Mapunta ron? Walang konsabang nangyayari? Sila na nga may sabi, mga kontraktor, yung mga donor doon sa mga politisyan natin eh. Oh. Sino ba yung mga politisyan na kasabwat ng mga kontraktor? Bakit hindi natin ito ginatugis? Takot ba tayo tugisin? Baka mamaya magturo na mayroong pagkasabwat? Kasi sa totoo lang ha, ang presidente, ulitin ko ulit, very powerful ang president. Pwede niya kagad na iutos doon sa mga alagad ng batas, dakpin ninyo itong mga tao to para dito mismo managot at imbestigahan at para mapatunayan natin na sino ba talaga ang dapat natin panagutin na pinakapuno at malaking isda. Hindi yung doon lang tayo sa kalimutan na natin yung pagkontrol. Pero sa tingin niyo po, sino yung mastermind? Mahirap mag-conclusion sa mastermind kasi ako hindi ko hawak yung pira, hindi ako nagbibigay ng malita. Di ba? Mahirap magturo na hindi sigurado. Pero sir, sa tingin niyo lang o sa ano lang? Sino sa tingin niyo ang mastermind talaga? Hindi, ulitin ko ulit, hindi ko maturo yung mastermind kasi wala akong ebidensya. Pero Sa isip po sir, sa isip po. ang nasa isip ko ngayon, bakit hindi gumawa ang presidente ng executive order na itong mga taong ito, lalo na si Martin Romualdez, ito si Saldico, pwede niya pauwiin dito. Pauwiin niya rito para isa lang sa investigasyon
At sino pa bang kasabwat yung iba na para makulong? Dahil ang presidente, powerful yan, lahat pwede niyang magawa na para mapauwi rito. Mahirap tayo magturo na si Martin Romualdez talagang nagnakaw. Mahirap tayo magturo na si Saldico talaga nagnakaw. Kailangan itong mga taong tong gumawa ng budget para matumbok natin, sila mismo ang dapat hulihin, dadalhin dito para isalang natin doon sa investigasyon na ipakita natin sa taong bayan na ito na yun. Bakit hanggang ngayon nagtatago pa rin ito? Hindi pa rin natin makuha. Nasa ibang bansa, di mapapawi. Pero tayo tuloy, dito sa Pilipinas, ang dali natin magpadala doon ng tao sa ibang bansa. O aminado na tayo sa bansang Pilipinas na inotel na talaga tayo. Diba? Kasi kung di tayo inotel, bakit hindi natin mapauwi rito para managutin? Bakit hinayaan natin na nagtago itong mga kriminal? Maraming kriminal, hindi mahuli-huli. Yung pagnanakaw, number 1 doon na dapat may accountability, presidente. Kasi ang presidente dapat tayo ang pinangalagaan, hindi kwento. Hindi kwentong mahiya naman kayo. Sino ba ang dapat mahiya? Bakit hindi niya pangalanan? At bakit hindi niya ipatawag para itong pira na nanggagaling doon sa mga kontraktor? Malaman natin, sino bang nasa likod dito? Kung senador man, congressman man, mayor man, kasama barangay captain. Pero tingin niyo po ba merong selective justice na nangyayari? Parang yung mga kakampi lang yung mga hindi nakukulong, pero yung mga nagsasalita sila nakukulong. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kayo naman siguro, alam na niyo. Hindi na kailangan i-memorize yun. Kasi, sabi ko na nga, ina-idol natin ang kriminal. Pero yung biktima ng kriminal, nawala ng saysay. Diba? Kaya nga natatakot na itong mga law enforcement tuloy natin na lumaban eh. Dahil gumawa ka naman ng tama, ikaw tuloy yung makukulong. Kaya sa palagay ko, mayroon talagang problema. At yung selective justice, kita-kita naman eh. Sample ko lang ha. Di ba, ang kaso dating presidente Rodrigo Duterte, crimes and humanity. Mayroon ba yung nangyari doon sa Tacloban na yung 2 binatilyong namaril sa loob ng eskwelahan? Klaro ang ebidensya na maril, di ba? Ano kaya ang tawag doon? Crimes against humanity rito. Ibig sabihin, dapat pala yun, dadalhin niyo sa dahil. Kung walang selective justice, ha? Dahil, ang inasahan pala natin, last resort yun eh. Dapat, hindi, ipadala na rin natin doon. Kasi, bakit siya lang ang ipadala ron? Na hindi nga yun nakita natin pumatay eh. Ang ginawa lang ng tao, inutos lang sa enforcement na dapat lipunin ang lahat ng mga kriminal para maprotektahan ng taong bayan. Ay yung pagaya na mismo, nakita mo na baril pa ng pulis ang ginamit. Ha? Oh. Malinaw pa sa sikat ng araw na mukhang pinipili lang natin. Dapat hindi tayo mamili. Ang makulong ay dapat makulong.